Ama at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin rin. Sa ngalan po ng Kapilya Pilipina Tahanan ng Rin, sa ngalan po ng Philippine Embassy at ng buong Filipino community dito sa Madrid, dito sa buong Espanya, ialab natin ang banal na misang ito bilang pasasalamat natin sa Diyos sa buhay ng pinagkaloob niya para konsulte. At pinigil po natin sa banal na misang ito na naway tanggapin ng ating Panginoong Diyos ang kaluluwa ng ating kaganagan ng konsultere, patawarin ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, at pagdating nawa niya sa langit ay tayo naman po ang kanyang gabayan at kapisan. At upang maging karapat-dapat po tayo mag-alay ng malalagisang ito para kay konsultere, magpakumbaba ulit tayo sa harapan ng Diyos, humingi tayo ng awa at katawad sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyong mga kapatid na lumahang magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng pamilya ng pamahalan, at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, kawan niya si Konsultere. Patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay ng hanggan. Amen. Manalangin tayo. Tumahimik po tayo sandali at mag-alay ng panalangin, lalo-lalo na sa ating kaganikanan na si Konsultere. Pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin. Ama namin ng kapangyarihan, pinagtibay kami ng tagumpay ng krus na banal at binigyan mo kami ng katunayan ng buhay ang anak mong mahal. Ipagdalo mo si Konsultere na pumanang mula sa kasalukuyang buhay ay magtambal sa iyong mga hinirang. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Amen. Tayo'y magsupo at makinig sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job. Sana ang sinabi ko'y may talang na isulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y may higupit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di na
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating tutugon, Panginoon, aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Panginoon, mahal at aming Panginoon. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin, kapagkat matuwid, kaya ako'y dinggin. Ito ang iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Tagid mo ng lahat, kami ay salahin. Tugon. Araw na lumipas, aking nakita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay bumuli na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay. Parang tulungin pa ang nagawa kong mukha. Panginoon, aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Nawala ng lahat ng aking pag-asa. Kaya naman po, ako'y hindi mo na. Ako ay umasa, sa iyo ay nagtiwala. Naku, kumagay, patuloy ka, yaong pag-ibig mo na lukhang dakila. Panginoon, aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay tukunan, na aking masunod ng iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking panlaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon. Panginoon, aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagalawan. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakta laban sa mga hinilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang mahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus ba ang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapagpapaliwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapit-hatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubalan? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kaya nating pagtatagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo si kayo ng pangalan sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay may maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo ay suko, makinig sa mga. Sa kanapuli ng Filipino Chaplaincy, ang Kapilyaria Pilipina Tahanan Natin ay ipinapaabot ko ang taus-pusong pakikiramay at pagdalaw natin sa tanaw ng ating kagalang-galang na si Consul Eric. Nasabihin ko ako ng council ng LCLI sa around 11 to 12 o'clock last Sunday, noong nakatanggap ako ng message kay Francis. At nung sinulipan ko yung aking cellphone, parang bigla ako binuhusan ng malamig na tubig habang nangyayari po yung aming meeting. Dahil pangalawa kong konsol ang namatay ng pagtira ng tubig ko sa kulit. Ang una po ay walang iba kundi si Consul Karen na binutahan ko siya sa Pagkasyon Pilipinas at pagkatapos po ng anointing para sa kanya ay tinanggalan ko siya ng layo suko. Kaya sabi ko, parang napakadali ang mga pangyayari. I first met Consul Eric doon sa embassy, and my first impression ay napakasimple po siya. Very unassuming, a man of few words, at kapag nagsisimba po dito siya sa tahanan, dito lamang po siya sa kapilya ng ako. At ayaw ko niyang pabanggit yung kanyang pangalan. Minsan, pinagin ko po yung kanyang pangalan para i-acknowledge po yung kanyang presensya sa kanyang Father. Next time, huwag mo nilang pagkikinig yung aking pangalan. Isa lang ako sa mga nagsisimba. Ganun po yung aking pagkakakilala kay Consul Eric. And it reminds me once again that life is full of mysteries. May mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi ko natin lubusang naiintindihan. Kaya gayon pa natin sikapin ang mga bagay ito. Una ko sa lahat siguro ay bakit kailangan tumanda ang tao. Kahit gano'n pa po yung gusto ko natin gawin para tigilan ng ating pagtanda, hindi ko natin may masan. Hindi ko natin pwedeng tigilan ang pagtanda. Pangalawa ay bakit may kailangan? Kung may Diyos, kung bakit may mga pagkila sa mundo, bakit may mga timaan, bakit may mga sakramento? Ang Bible po siguro misteryo na nangyayari sa ating buhay ay bakit nagkakasakit ang tao. Nag-iingat naman po tayo sa ating mga kinakain, nag-exercise po tayo, ginagawa po natin yung pwede natin magawa para mapanatili yung ating kalusugan. All of a sudden, pababalitaan naman po natin yung one or two members of our families or our friends, nagkaroon po sila ng sakit. At sa ganun po ng tao, bakit hindi sila mag-invento ng gamot para po sa kanser? Malilito
pray for me. I have a cancer. At hindi naman po isang beses, dalawang beses, halos every Sunday, may mga lumalapit, please pray over me. I have a cancer. Para sa pagbagay na mayroon isa rin kaibigan natin na all of a sudden bigla po sila nagsabi na may cancer din po yung isa nilang mga sa po. At isang pagbagay na hindi po natin ubusan ng kaibigan ay walang iba kundi bakit namamatay ang tao? Bakit matamatay? Ito po yung mga bagay-bagay na hindi po natin ubusan ng kaibigan. And it brings us to the basic na tayo ay tao lamang. Wala pong forever sa buhay nito. We are just limited human beings. And it reminds us kung ano yung mga dapat ko natin gawin. It brings us back to the most important things in this life. Walang iba kundi yung ating magandang pakikitungo sa ating kapwa. Ang buhay ng tao ay hindi mo nasusukat sa kanyang kayamanan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang influensya, kundi kung paano ko niya ginampanan ang misyong inianan sa atin. I would like to believe na maraming naman po si Ma'am Karen, na Ma'am Karen, at saka si Sir Eric, natapos na po ang kanilang misyon. Natapos na po ang kanilang misyon. At kaya naman po natin ipinaidiwan ang Easter na pinapaalala po ng ating liturhiya na ang kamatayan ay hindi po wakas ng ating maglalakbay sa buhay. Ito po ay isang step po lamang sa mas mahalagang buhay. Kaya nga nakikita po natin sa ating Ebanghelyo, bagamat kamatayan ng ating Panginoon Yesus, ay umakyat din po siya sa langit. Na ibig sabihin, may isa pang mas makabuluhang buhay na naghihintay sa atin. At sana po, ito yung dapat po natin paghandaan. Kaya, masakit po sa ating tulugan, nabiyan po sa ito na nakasama ni Consul Eric, yung mga malalapit sa kanyang puso, yung nakakita kung paano siya nagtrabaho, kahit ilang beses ko lang po siya na-encounter, nakita ko kung gano'n siya kasincere bilang isang tao. What you see is what you get. Yun po yung impression ko sa kanya. Wala siyang pagpupunwari, pagbabalat nito. So, pasalamatan po natin ang Diyos na binigyan po na tayo ng isang napakaganda ng trabaho. Na pinapaalala rin sa akin, pinapaalala rin sa akin ang momento ito na tayo ay mga tao lamang, mahina, at dapat po natin balikan ang mahalagang bagay sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Diyos, pagkikitungo natin sa ating kapwa, at pagdadalo natin sa misyong inianan ng Diyos sa ating buhay. Nawa, tanggapin ng Diyos ang ating mga panalangin, alang-alang kay Consul Eric, patawarin niya ang kanyang mga nagawang kasalanan, at pagdating ng ating si Consul Eric sa langit, siya rin po yung magdarasal para sa ating lahat. Lalo-lalo na yung mga mahal sa buhay, yung mga nakasama niya sa trabaho. Isang kawalan siguro sa Philippine Embassy, sa buong Filipino community dito sa Madrid, pero umasa po tayo na meron na ulit isang anghel. Meron na rin isang taong malapit sa Diyos na gagabay at magdarasal para sa atin. Amen. Magsitay po. Mga kapatid, halina't malalangin ang buong panalangin sa Diyos sa mga kapamilya. Binuhay na muli ang anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng ating tao. Ang tugon ko natin sa bawat panalangin. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Noong binyagan ang aming kapatid na si Eric sa kanyang
Idalangin natin siya sa poong may kapal. Tugon. Ama ng kapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Tugon. Ama ng kapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Ama ng kapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Naway katipalaan ng Panginoon ang ating mga yumamang kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ama ng kapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ama namin mapagkalingan, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkay sa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, lalo na si Consoler. Kasama ng banal ng Espiritu Santo, magpapasawala ng hanggan. Amen. Tayo mismo po. Yung mga mag-aaral ko. Tanggapin nawa ng Panginoon yung pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya ang karangalan, sa ating pagkakaman at sa buong sambayanan niyang banal. Pamalangin ang kapangyarihan, pagbigyan mo ang ating pakiusang kay Eli. Kami narapat niyong mapabilang sa iyong sambayanan sa lupang ibabaw upang siya iyong tampo sa pinagharian ng kapayapaan at kaliwanagan. At siya tuwin mo makakambal ng iyong mga banal. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpapasawala. Amen. Sumayo
ang Panginoon. At sumainyo rin. Mula sa Diyos ang iyong puso at iyong. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Para siya ay masalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilat ang ligang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay hindi lipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay, sa iyong bukas ay mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawag ng papuri sa iyo nang walang lumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong nadakilaan. Ama natin banal, ikaw ang banal na banalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging tunay na katawan at tugunan ng Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng pagkakalo, tinawagan ka ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati natin niya yun, iniabot sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin ninyo ba ito at kami? Ito ang aming katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang napunang hinawakan ng kanis, ngunit kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin ninyo ba ito at kami? Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ulang ng kapitan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng mga. Kaya tinawag namin sa iyo ang dinakay ng nagiging buhay at ang kanis na nagkakaroon ng ligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami pagsasama sa katawan ng Panginoon Kristo ay makagod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linawin mo ang iyong simbahan na nagamit sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Herod aming Papa, ni Jose kami obispo at ang tanan ng Panginoon. Alalahanin mo si Consul Eric na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya binyagan, siya ang kaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya pumanaw. Naway makaisa siya ni Kristo sa muling pagkatuan. Alalahanin mo rin ang ipapanal ng mga kapatid ng nabilay, nang may pag-asa sila niyong mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat ng kasama sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal na Birhen Maria,
Pagtuturuan namin ang pagpupuri sa ikalagawa sa pamagitan ng mga na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama ng kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po natin pagkatiwala ang ating mahal na baon sa ating makapangyarihan Diyos sa panalangin tinuro sa ating ng ating Panginoon Hesus. Samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasabi. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa.
kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ang muli nating pagkabuhay. Magbabalik tayong inaanyayahan sa kanyang banal na ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat makapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway sa pamagitan ng pagkakaroon sa katawan ng ating Panginoon Jesus, mapatawa ng ating mga kasalanan at makarating tayo mananatili sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, inilaga ng iyong anak sa amin ang babaong magsasalo sa banal na tingin. Ipagkaloob mo kung Eric ay mapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamagitan na rin ng anak ng mahal. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo tayo. Ngayon po ay pakinggan po natin ang ilang mga pagpapayag na ay pagpamahal ng konsulat. Magandang hapon po sa lahat. At this point, we will hear a message of remembrance from Ambassador Philip J. Villar in honor of Consul Eric Valenzuela. Maybe we can use the mic. Okay. Sige, saan po? Okay, maybe you can hear the pastor's message once they've sorted out the technical difficulties. Bago ako magsalita, hindi ko paumanhin kung sakaling kinakailangan kong maglabas ng pagdadala na pinararamdaman ko. My co-workers of the Philippine Embassy here in Madrid, dear members of the Filipino community, Consul Pepe, our Honorable Consul Di Lorenzo, family and friends of Eric who may see this on the live stream or on video platforms after this ceremony. Good afternoon. Thank you, Father Jenny, for celebrating this memorial Mass in remembrance of our dear colleague. On behalf of Ambassador Philip J. Villar, I am deeply moved to the amount also to speak about it. We are here because he is loved, and because the world is quieter without him, and that silence needs acknowledging. Eric Italiano Valenzuela gave his life to the foreign service with a completeness that very few people will fully understand, because he made certain they never knew too much about what he had done. He was a private man, not cold, not distant. Anyone who spent 5 minutes with him knows that. But private in the way that truly strong people are. He carried what he carried, and he did not put it down on their desk or at your feet. He just showed up.
He showed up in Brasilia. He showed up in Madrid. He showed up in the consular section and later at the political and economic affairs desk, where he had just taken them at the start of this year. He showed up, and this is the part that those of us who knew him will remember and miss. He showed up even when showing up cost him something we did not always. Since February of last year, of 2024, I would say, Eric had been fighting an illness. Most of you did not know he intended it that way. While his body bore the weight of disease and the additional toll of his treatment, he was at his desk, processing documents, attending meetings, officiating marriages, going on cultural missions, making people laugh. Because that was the other thing about him that he could not miss even when he tried. He was funny, genuinely giftedly funny. The deadpan delivery, the timing that comedians spend years trying to acquire and never do. He could walk into a room where the pressure was pressing down on everyone's shoulders, say one thing, the right thing, at the right moment, and the room would feel the pressure. That is not a small talent. In the diplomatic world where the air can get very heavy, a small dose of levity is like a ray of sunlight on an otherwise dreary day. And if his humor was one gift, his voice was another. Eric could sing, and he could dance. He was in the best sense of the word a performer, not just at work, but also during the fun times. The kind of person who, when he stepped forward, made you glad you were watching. We were glad. We did not tell him often enough, but we were glad, especially at our Christmas parties. He was one of ours. As his senior officer, he was my responsibility to keep safe. And I tell you plainly that I have found a way to make that responsibility light. I have thought about how to speak about this. And I keep returning to something that deserves to be said in front of people who may not know what this life actually looks like from the inside. There is a version of the diplomat that exists in the imagination. The receptions, the formal wear, the grand staircases, the charm life. I understand why people believe in this perception. But I want you to know and realize we are people too. We get hurt, we get angry, we get sick. We have our own share of human problems. We grieve, and we also feel pain. The uniform of professionalism doesn't make us immune to any of this. This is the second time in not even 3 years that as deputy head of mission, I have had to have the burden of sending a younger colleague home for their final rest. Consul Carney, who happened to be Eric's batchmate, passed away in December of 2023. That wound is still raw. And now Consul Eric follows, leaving a void in his mission that cannot simply be filled by a reassignment
What I can say, what I hold on to is this. Not just about Eric, but about career before him. And about every colleague I have had the privilege of serving with here at Madrid PE. The sense of duty never wavers. Not once. Diplomacy can feel very often like a thankless job. But I have been fortunate. Here in Madrid, I serve with quiet professionals. People who have no need for recognition or applause to keep going. Duty bound with the utmost dedication and professionalism. That is not a slogan to them. It is simply how they work. That is who they are. That is what Rosa Eric was. Eric knew what he was carrying, and he came in every day, without asking for sympathy, without making it anyone else's burden. If you want to understand Eric Italiano Valenzuela, please understand that. He was a good man, an extraordinary man, who served with quiet dignity. To his family, he raised someone truly remarkable. The Philippines set him far from home, and he served faithfully and well. He's the real exemplar of the last line of our national anthem. Ang mamatay ng tayong sulit. We return him to you with our deepest respect and the enduring gratitude of the nation. Eric, you have earned your rest. Maraming salamat sa pagpilit ko. Tayo na talaga. Although with interest, his passing still comes with a sound. To everyone gathered today, I am deeply saddened by the passing of Consul Eric. Although we knew of his illness, his passing still comes with a sadness that leaves all of us stunned, and he leaves a glaring hole in our mission. I had the privilege of working closely with him. He was one of the most intelligent officers I've worked with. Whatever the subject, he could cover. He grabs things quickly. His reports were always well-written and insightful. He made our work better. He was also, in every sense, a gentleman. What I always admire is his quiet dignity. He was going through something very difficult. The treatment took a toll on his body, but it showed to us every day. Without complaint and without drawing attention to himself, that takes a particular kind of strength. And yet, he also knew how to make us laugh. His humor was a gift to our team. And every Christmas, he reminded us just how talented he truly was. I am proud, I'm really proud to have served with him. Eric, you will be deeply missed. Paingatan na, Consul, maraming salamat sa inyong servisyo sa bansa at sa kapwa. Maraming salamat.
Consul Eric is both an honor and frankly a dangerous assignment. Because Consul Eric had a way of making sure that no story about him stayed entirely dignified. Consul Eric had a wit and sense of humor that moved faster than most of us could think. In meetings, in our weekly breakfasts and lunches, in those in-between moments that define a workplace more than any official function, he never failed to deliver a perfectly timed joke. And just when you thought the moment had settled, he would stand up, do a little dance, or slip effortlessly into one of his characters, not much more beloved than his impression of Mom Nelson. It was never just mimicry. It was a performance, it was timing, it was Consul Eric reminding us not to take ourselves so seriously. He would be the first person to tease me now. Uy, where ka na pala ngayon? Consul Eric was not just good at his job. He was good at almost everything. He could lead an office, manage people, write reports with precision, and then just when he thought that was enough, he would step onto a stage during the embassy Christmas party and remind everyone that he was also the reason that their team was not going to win. If Consul Eric was part of your team, congratulations, you already won. The rest of us were just there for exposure. He would sing, and not just office party singing where everyone politely claps because the ambassador is there. He could actually sing. And then he would dance with confidence, with commitment, with absolutely no shade whatsoever. Meanwhile, the rest of us were trying to remember choreography like hostages waiting for help. He would perform like someone who had been waiting all year for that exact moment. He didn't stop there. Somehow he was also good at bowling and chess. In fact, he beat diplomats from all over the world in an online chess competition, including competitors from Russia, which he mentioned often enough that it began sounding like a Cold War victory. And after hearing this, many of us realized we had accomplished very little in life. Now, to keep this speech fair and balanced, as Consul Eric himself would have demanded, we must acknowledge that there was one area where his greatness had limits: basketball. Despite all his leadership, strategic thinking, and diplomatic skill, the embassy still never won a championship. And honestly, Consul Eric would appreciate me saying that because nobody laughed harder at himself than Consul Eric. That's what made him unforgettable. He was brilliant without being arrogant, talented without making people feel small, funny without being cruel, and deeply human in a profession that sometimes forgets how important humanity is. He was someone who could outplay you, outwork you, outsing you, and still sit beside you afterward, laughing, sharing stories, making you feel like you were part of something. And yet behind the humor was a man who took his work and his duty very seriously. On the surface, our relationship was built on routine. I would go to his room, usually with a concern or a problem that needed solving. He would come to mine, also with his own set of observations, reactions, let's be honest, rants about the state of things. There was a rhythm to it, back and forth, a kind of daily dialogue that over time became less about the issues and more about the trust we built. Consul Eric, nothing was ever too heavy to be shared, at the work, at the frustrations, not even our own missteps. And in between all of that, we talked about life, about who we were before the foreign service, the paths we almost took, the versions of ourselves that might have been. Consul Eric believed in calling things out. If something wasn't
didn't pretend otherwise. But what defined him was not just his standards, it was his patience. Because even as he demanded excellence, he gave people the space to rise to it. He would check, observe, guide, but ultimately he trusted. He trusted his team to do the work. He trusted them to grow into their roles. Eric embodied something we often talk about but don't always see: stewardship. The quiet, consistent belief that public service is not about recognition, it's about responsibility. Even when his body began to fail him, his sense of duty did not. There were days when he was in pain, when he would felt weak, when he would tell me, "Nahihinga naman ako. When dizziness would have given anyone else a reason to stay at home. But Consul Eric showed up because he knew that the consular section depended on him, because there were oaths to administer, documents to sign, meetings to attend, reports to write, people to serve. And in his mind, that responsibility outweighed his pain and discomfort. After his hospitalization last year, when it was decided among us officers and ambassador that he would transition to political and economic work, there was an understanding that he would slow down, that he would take it easier, that he would work from home, conserve his strength. Consul Eric heard all of that, and then he did what Consul Eric always did. He went to work. He wrote, read reports, did research and analyze. He submitted reports to the ambassador. He did not merely meet expectations. He exceeded them quietly, consistently, without fanfare. That was his version of courage. Not loud, not dramatic, but deeply rooted in commitment. We lived in a time when work can feel transactional, when public service can feel routine, when it is easy to forget why we do what we do. Consul Eric reminded us through his actions, through his discipline, through his humor, that service is about people. That leadership is about trust. And that even in the most serious of responsibilities, there is room for laughter. So today, as we remember him, remember the full measure of the man, a consul who showed up when it mattered, the leader, the singer, the dancer, the chess champion, the office coordinator, and the friend who shared laughter, inside jokes, and a bond built not just on work, but on understanding. We will miss his voice, his antics, we will miss his laughter. And somewhere, I imagine Consul Eric is watching all of this now, shaking his head lovingly and saying, "You could have made that speech shorter." And honestly, he would be right. May he rest peacefully, and may he never forget the joy, humor, and humanity he brought into our lives every single day. Good afternoon po sa inyo. Ako po ay galing sa Malaga. Ako po sa Sweden. Ang session ko lang po, Consul Eric, nung una po kami nagkilala niyan bago po sa GC po. Nag-create siya ng GC para sa school ko. I think May 2021, nung mamit po namin siya. Tapos nung po nagsimula yung aming communication, kilala po kami. Then, nagsimula na po yung outreach. I think una po namin, nakasama po kami katrabaho tayo after pandemic. Tapos nandun po na parang may applicant po na 600 yun, by 2 days. Hinapin po kami ng 1 AM noon.
Pagkasama ko sa consulate, parang hindi ko namin nararamdaman yung pagod. Kasi masigla siya. Okay siyang tumulong sa lahat ng mga gayong Pilipino. Parang wala po kami nilapit sa kanya. Wala po solusyon. Lahat po nabibigyan niya ng solusyon. Kahit imposible na, meron pa rin po siyang binibigay na option. Napakaswerte po namin taga-Malaga dahil nakasama namin po siya. Nakasama po namin siyang magsilbi sa mga Pilipino. Naging swerte po kami na siya po yung naging isang puso namin na pwede namin lapitan every time na kailangan po namin ng tulong. Kahit po yan gabi, Sunday, sumasagot talaga po siya. Ang hindi po namin makalimutan, lagi po siyang marian sa amin para tumulong. At alam po namin nakasama siya itong February. Doon, parang sabi namin parang iba. Kasi nakita po namin na parang mahila na siya, pero andun pa rin siya para tumulong sa amin. Andun po siya para ikay po kami lahat. Masubaybayan kami. Maraming nalulungkot sa kanyang pagkawala. Kami kung taga-Malaga talagang para po kami ng playan. Parang maraming kulang po. Kasi isa po siya sa aming nalalapitan. Konsul, maraming salamat po. Sa inyo po, naging parte po kayo ng buhay namin. Naging parte po kayo ng Kabalaga community. Hindi po namin kayo makakalimutan. Paalam po. Bago ko tapusin ang pananalisan ito, pagkukulan natin ang huling pamamaalam sa Konsulat. Ipahayagan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagkanawa. At umasa tayo magkita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamakanan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Amen. Magaling tayo ng panalangin sa ating minamahal na Yumao sa sandaling katahimikan. Ang ating itutugon, ang giliw namin pumanaw sa piling ng puuhan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng puuhan. Mga anghel, mga banal, tanang na sa kalangitan, halika kayong at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng puuhan. Si Kristo ang mag-aakay sa kanlungan ni Abraham upang doon ay umintay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng puuhan. Sa ilaw na walang hanggan ang kapayapaan kailanman, pagkamitin ng buong may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong may kapal. Ama naming mapagmahal, inahabilin namin sa iyo si Consul Eric, na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalakiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng Anak at ng Espiritu Santo, magmakasawa ng hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang tubo, sa para sa amin. Bigyan mo kayo ng aming pagkain sa araw-araw, at tawagan kami sa aming masal, para makasawag namin sa kasalanan
Huwag mo kami mula sa gusto, at yatiyak kami sa lahat ng masama. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Panginoon aming kasalanan, ngayon at kapag Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Eternal rest, grant and console me, O Lord, and let your perpetual life shine. May the souls of all the faithful departed, especially the soul of Consol, and rest in peace. Amen. Paalam sa iyo, Consol Eric. Papasapilit na naman ang buong may kapal, ang pagpapala ng Diyos sa ibang mga sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, itinang ulit tayo, samahan tayo ng mga santo. Kahit naman mag-uuna tayo ay magsasama, upang tayo sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating umpisa, balik mo yung taglay ang kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa